lihim. Saksi! Ngayong araw na nasunog mga guys! Rescue! Nabalot po ng makapal na usok ang bangkang yan na nasunog malapit sa Pampang na isang resort sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Ayon sa Coast Guard, nirentahan ng mga turista ang bangka para sa pamamasyal. Pero habang pabalik sa resort, biglang umusok ang spark plug ng bangka. Ligtas ang operator ng bangka at 10 turista. Patuloy ang investigasyon. Bago sa saksi, patay na po ang 2 sakay ng kotseng pinagbabaril ng mga nakamotorsiklong salarin sa Timog Avenue sa Quezon City. At kabilang po dito ang 51 taong gulang na driver at 75 taong gulang na kasama niya. Saksi, si Emil Sumangil. Pasado alas 3 ng hapon malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA sa Quezon City nang mahuli ka mang aktwal na paumaril ng demotorsiklong salarin sa mga sakay ng puting kotse. Sa video makikitang bumaba ang gunman sa motorsiklo saka pinagbabaril ang mga target na sakay ng kotse. Mabilis na sumakay ang gunman sa motorsiklo saka pinaharurot pa EDSA ng driver na kasabwat niya. Ilang minuto ang lumipas. Dumating na ang aming cameraman sa crime scene at ito na ang tagpo na kanyang nakunan. Tadtad ng tama ng mga bala ang salamin at katawan ng kotse. Ang 2 sakay kapwa duguan. Ang sinasabing driver ng kotse nakalabas at tumumba malapit sa Center Island. Naiwan ang isa sa passenger seat at inabutan pa naming inilalabas ng kotse ng mga responding traffic enforcer at mga pulis. Ang pasahero bagamat duguan may malay pa rin. Parehong lalaki. Hindi pa namin ma-establish kung ano ang relationship ng dalawa. May 12 bullet hole sa windshield at sa both side ng passenger at ng driver seat. Ilang saglit pa ay dumating na ang mga ambulansya na siyang nagsugod sa kanila sa East Avenue Medical Center. Nagkalat ang mga basyo ng bala pati magazine sa crime scene. Isinara ang bahaging ito ng Timog Avenue sa trapiko habang nag-iimbestiga ang mga pulis. Ayon sa Quezon City Police District, bumuo na sila ng Special Investigation Team para siyasatin ang paumaril. I-review nila ang mga kuha ng CCTV. Kukunin nila ang pahayag ng mga saksi para makatulong sa investigasyon. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Gayun din ang motibo sa krimen. Ang gawin ngayon yung backtracking at forward-tracking at pursuit operation. Ay, mga nadamay po ba? Wala po tayong nalaman o na pag-alaman na may mga nadamay po ng mga bystander or may mga tinamaan ng ligaw na bala. Wala po. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Isa pa ang bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Sampaloc, Maynila ngayong gabi. Ayon sa Manila Fire Department, pasado alas 9 ng gabi na magsimula ang sunog. Makalipas ang ilang minuto, iniakyat ito sa unang alarma. Naapula ang sunog matapos ng halos isang oras. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Idineklarang bombilya pero droga pala ang laman. Halos 250 milyong pisong halaga ng shabu ang nabisto ng Bureau of Customs na itinago sa mga LED light. Galing pong Mexico ang kontrabando na sinasabing pinakamalaking halaga ng droga na nasabat sa NAIA. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Aakalain mong isang LED light lang ang mga ito. Pero nang buksan, tumambad ang mga plastic na naglalaman ng shabu. Ang 10 kahon na yan, nagmula pa sa Mexico at dineklarang naglalaman ng mga LED light. Sa pamamagitan ng ating mga X-ray machines, hindi talaga makakalusot. Ito ay shabu na nanggaling sa bansang Mexico. Kinoconsider natin na high-risk country. 180 bumbilya ang nakita ng shabu na nagkakahalaga ng halos 250 milyong piso. April 14 daw dumating sa bansa ang nasabing kargamento galing Mexico na itinuturing ng BOC na high-risk source. Sa Valenzuela City ang destinasyon nito base sa nakasulat na address sa consignee. Ayon sa customs, ito ang pinakamalaking huli nila sa NAIA. Ito rin ang unang pagtatangka na ganito yung sistema ng pagtatago ng shabu o illegal drugs sa loob ng ilaw. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga sangkot. It's a subject to further investigation with the intent of eventually magfa-file pa rin po tayo ng kaso once we really find out
kung sino po yung tumbok na itong delivery nito dapat. Mula nitong Enero, umabot na sa 3.2 billion pesos ang halaga ng mga nasamsam na iligal na droga sa mahigit 220 anti-drug operations ng Bureau of Customs. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Tatalakayin po sa pagdinig ng Senado bukas ang issue tungkol sa mga sinisingil sa electric bill na hindi naman aktwal na kinukonsumo ng mga customer. At kasama po sa mga inimbitahan sa pagdinig ang Meralco at ang Energy Regulatory Commission. Saksi, si Maki Pulido. Sobrang pagtitipid na ang ginagawa ni Ria sa paggamit ng kuryente, kaya di niya maintindihan kung bakit nung Marso umabot pa rin ng mahigit 2,000 pesos ang electric bill niya. Minsan mapapatanong ka na lang sa sarili mo, bakit ganito? Nagtipid ka nga, pero parang wala din naman nangyari sa pagtitipid mo. Sa likod ng electric bill mo, nakalista ang mga sinisingil dahil sa paggamit ng kuryente. Pero marami rito, ayon sa Power for People Coalition, hindi aktwal na kinokonsumo ang 12% VAT o value-added tax at government taxes na sinisingil ng gobyerno. Sa Meralco bill ni Ria, 206.50 pesos ang binayaran niyang VAT, 218.86 sa government taxes. 49.53 pesos sa universal charges. Ito yung tulong nating lahat para maabot ng kuryente ang mga nasa malalayong lugar at mapangalagaan ang watershed. 1.56 pesos naman ang binabayaran niya sa Lifeline Subsidy o subsidiya para sa mga nasa 4Ps at qualified marginalized sector. Sinisingil din ng Meralco ang systems loss. Ito yung mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. 114.82 yan sa bill ni Ria. Hindi yan responsibilidad ng mga electric consumers. Dapat yan yung mga nagninegosyo doon sa transmission, distribution, akuin na nila yon. Kaya kung suspindihin ng gobyerno ang mga buwis at akuin ang universal charges at lifeline subsidy at kung sagutin ng Meralco ang kanilang systems loss, halos 30% ang mababawa sa Meralco bill ni Ria o katumbas na 591.27 pesos. Ang computation na yan ay batay sa konsumo ni Ria na 154 kilowatts kada buwan. Habang tumataas ang konsumo, tumataas din ang singil para sa mga ito. Hinihingi pa namin ang pahayag ng Department of Finance kaugnay ng panukalang suspindihin ang buwis at kung ano ang epekto nito sa revenue collection ng gobyerno. Dapat may equitable sharing ng burden ng crisis. Hindi pwedeng ang kumakarga ng krisis ay ang mga mahihirap nating kababayan na nagtatrabaho. Gingit ng Meralco, lahat ng sinisingil nila ay aprobado ng Energy Regulatory Commission. Hindi naman daw napapatunayan ang mga alegasyon ng overcharging at hindi tumataas ang kanilang distribution tariff nitong nakalipas na 10 taon. Gayunpaman, masusi daw nilang nire-review ang kanilang rates para masigurong ito ay patas at makatwiran. Sa Meralco bill, pinakamabigat ang generation charge na mahigit kalahati ng binabayaran. Ang karamihan na pinagkukunan ng Meralco ng kuryente ay mga plantang gumagamit ng inaangkat na coal at liquefied natural gas o LNG na nagmahal pa ng magkagyera sa Middle East. Pass-through charges ito. Ibig sabihin, kung magkano ang bili ng generation companies, ipapasa ito sa atin. Dapat, ayon sa Power for People Coalition, ang kinokontrata ng Meralco ay murang kuryente tulad ng renewable energy para makamura ang consumers. Ang Meralco ang pumapasok sa kontrata. Dapat ini-insure niya. Nakalagay naman sa batas yun na dapat protektahan ang electric consumers. Sabi ng energy expert na si Attorney Jose Layug, kung renewable energy tulad ng solar ang source, 4.86 pesos per kilowatt hour lang ito, kumpara sa 6.20 pesos per kilowatt hour ng coal at 8.84 pesos per kilowatt hour ng LNG. Sa kwenta ng Power for People Coalition, kung renewable energy source ang ginagamit, nasa 440.44 pesos pa ang mababawa sa electric bill ni Ria. Kaya nga we have been advocating renewables kasi on the other hand, ang renewables naman fixed. Wala siyang ginagamit na fuel. Walang binabayaran ang consumers na fuel. Tugon dito ng Meralco, dumaraan daw sa competitive selection process ang pangongontrata nila ng kukuning kuryente sa isang bukas na pamamaraan at sinusunod nila ang least cost principle o yung pinakamurang mapagkukunan. Sinusuportahan din daw ng Meralco ang transition ng bansa sa mas malinis na enerhiya at bahagi na ng kanilang sinusupply ay renewable energy.
Isang bahagi rin ng bill ang singil ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa transmission charge o singil sa pagtulay ng kuryente mula sa planta hanggang sa distribution company tulad ng Meralco. Kamakailan, nagmahal din ito. Ayon sa Power for People Coalition, mahal ito dahil nangontrata ng ancillary o reserbang kuryente ang NGCP mula sa mga plantang gumagamit ng diesel, bunker at coal. 77 pesos ang naidagdag nito sa electric bill ni Rian. Naka-standby sila, reserve sila. At yung sources really is problematic. Why prefer yung mga yan instead of renewable energy sources? Hinihingan pa namin ng pahayag ang NGCP. Kung isasama pa ang mga dagdag na bawas na yan, 1,059 pesos lang ang Meralco bill ni Ria sa halip na 2,168.50. Meron ding sinisingil na feed-in tariff allowance o FIT-all at Green Energy Auction Allowance o GEA-all. Tulong daw sa mga mamumuhunan sa mga renewable energy source. Iba pa ang other charges na pwedeng gamitin sa bill deposit adjustment. Pero sabi ng ERC, sumusunod lang sila sa itinakda ng batas at mga pulisiya ng pamahalaan. Matagal na yan, 2001 pa yan. Ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled dito sa Meralco area. Ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring lifeline subsidy. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Kaya na-identify po yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nagsara po sa panibagong record low na 61 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Kabilang po sa apektado ng paghina ng piso ang mga importer na nasasagad na raw sa pagtitipid sa pagbili ng mga inaangkat nilang sangkap. Saksi, si Dano Tingkungko. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, bumulusok sa 61 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara sa 61 pesos and 30 centavos ang palitan kanina. Malayo sa unti-unti ang paglakas ng piso noong Pebrero bago ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Pero mula nang magsimula ang giyera, 9 na beses nang pumalo sa record low ang palitan. May mga sektor na nakikinabang sa mataas na exchange rate, gaya ng mga nag-e-export ng mga produkto. Gayon din ng mga OFW na tumataas ang remittances at ng turismo dahil nagiging mas mura para sa mga dayuhan na mamasyal at mamuhunan sa Pilipinas. Pero nagdudulot din ito ng pagbilis ng inflation na ramdam ng lahat ng sektor dahil mas mahal bumili ng imported na produkto at raw materials gaya ng langis at bigas. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan pwedeng magtagal ang ganitong sitwasyon. Ang ilang negosyante tulad ni Brian na nag-i-import ng tela at iba pang gamit para sa kanyang clothing at beverage business, umaaray na sa palitan ng piso kontra dolyar. Isang diskarte raw nila ang pag-abang sa piso tuwing lalakas para makabili sila ng dolyar pambayad sa suppliers. Pero mula raw nang lumagpas sa 60 pesos ang piso, nasagad na raw ang mga paraan nila para makatipid. Well, unang buwan, nung nagkaroon ng oil problem, na pagtaas ng presyo ng oil, tinry pa nakuin yung magtaas ng cost ng raw materials. Pero may hindi na kaya namin mga retailers and importers na kunin yung maintain yung prices. So we're really personally praying and hoping na bumaba na talaga yung exchange rate na to dahil we can only do so much on our level. So I hope the government does something about this. May epekto rin ang exchange rate sa singil sa tubig. Pero nauna nang sinabi ng Manila Water na kahit pabago-bago ang palitan ng piso, hindi ito kaagad mararamdaman sa bill. Isinasagawa kada quarter ang Foreign Currency Differential Adjustment ng MWSS at hindi kung kailan humina at lumakas ang piso. Noong nakaraang review po nila, medyo may slight increase yung dollar po noon. Medyo bumaba naman yung yen, pero ang net effect, medyo tumaas yung foreign currency. So nagkaroon po ng maliit na adjustment, 4 centavos per cubic meter. Yun lang po ang itinaas nun, na in-implement starting April 1. Tatagal po yung increase na yon na 4 centavos per cubic meter for 3 months. April, May, at June. Pagdating po ng July, bago mag-July,
i-re-evaluate po ng MWSS Regulatory Office ano naman ang naging palitan ng piso at dolyar dun sa hindi yung immediate na nakaraang quarter but yung the quarter before. Kung tumaas po yung halaga ng dolyar at medyo humina ang piso, then pwedeng by July, pwede pong magkaroon ng bahagyang adjustment na naman. Pero kung lumakas po ang piso kontra banyagang pananalapi, pwede pong bumaba yung presyo ng tubig. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero dati na nilang sinabi na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ay ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na maipako ang piso sa iisang level. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Scalpio, at sa siyam nilang mga negosyo. Naglabas na po ang BIR ng mga letter of authority para isagawa ang mga tax audit. Ayon sa BIR, nakita nila na may probable cause para sa formal audit investigation sa mag-asawa. Inatasan na nila ang kanilang revenue officer na suriin ang books of accounts at iba pang accounting records ng mag-asawa. Layon daw nito na makolekta ang mga tamang buwis para sa gobyerno. Tiniyak naman nilang igagalang ang karapatan ng mag-asawa. Susundin daw ang mga alituntunin ng kanilang Run After Tax Evaders or RATE program na pangunahing programa ng BIR laban sa tax evasion at tax fraud. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Vice President Duterte at Attorney Carpio. Samantala, bukas na ang huling pagdinig ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang kay Committee Chairperson Jervil Luistro, posibleng mangyari na rin bukas ang botohan ng komite at kung may probable cause ang mga reklamo. Wala na po sa kustudiya ng Czech authorities si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At sa impormasyong nakarating sa Malacanang, nag-apply na ng asylum si Ko sa France. Saksi si Ivan Mayrina. Matapos sabihin ng DOJ na wala na sa kustudiya ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ito naman ang inanunsyo ngayong araw ni Palace Press Officer Claire Castro. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Ayon pa sa Malacanang, lahat ng embahada at konsulado sa Europa, inutusang kumalap ng dagdag na impormasyon. Makikipagtulungan daw ang gobyerno ng Pilipinas sa iba pang gobyerno alinsunod sa international law para maiuwi si Ko na naaharap sa kasong graft at malversation dahil sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Bukas po ay magkakaroon ng pagpupulong. Pinatawag po ng ating Pangulo ang ambassador ng France at pati ang ambassador ng Czech Republic or charge d'affaires. At para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Ang asylum ay proteksyon ay ginagawa ng isang estado sa mga individual na inuusig dahil sa kanilang lahi, relihiyon o political opinion o di kayo tumatakas mula sa giyera at torture. Sa France, ang French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons ang nagsusuri at magpapasya kung bibigyan ng proteksyon ng aplikante. Kung gagawa ng refugee status ang individual, pwede siyang bigyan ng 10 taong renewable residence permit. Maaari rin siya mag-apply para maging French citizen. Political persecution. Clinically niya he's being politically persecuted here in the country, so he's seeking an asylum sa France. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Habang may asylum petition, malaya si Ko na gumalaw hindi lang sa bansang France, kundi maging sa kabuang 29 na bansa ng Schengen area sa Europa. Ayon sa palasyo, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari sa paghahabol kay Ko, pero wala raw siyang sinisisi. Lahat po ng opisyal
na na-involve dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at the time ni Zaldico ay nagtrabaho po na maayos. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pasuna ang passport na hininalang ipinakita ni dating Congressman Zaldico noong nagtangka siyang pumasok sa Germany mula sa Czech Republic. Ayon po yan sa DFA. At kanselado naman ang dalawa pa niyang passport. Naisumite na rin ng Philippine Center on Transnational Crime ang mga dokumentong kailangan para sa paghingi ng Interpol Red Notice laban kay Ko. Saksi, si Marie Zumali. What is his status right now? Is he free? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Kumpirmado, wala na sa kustodiya ng Czech authority si dating Congressman Zaldico at wala na rin daw siya sa Czech Republic. Zaldico is no longer in their custody. Mismo si Acting Justice Secretary Frederick Vida ang nagbalita nito matapos ang pulong niya sa Czech Minister of Justice, Deputy Minister of the Interior at Deputy Minister of Foreign Affairs Lunes ng hapon dito sa Prague. Pero hindi raw sinabi sa kanila ng Czech counterparts kung kailan nakalaya si Ko at kung saan siya nag-exit. Kaya ang tanong ng bayan, nasaan na nga ba si Zaldico? Base sa anyay intelligence sources, nasa Schengen area pa si Ko. Pero hindi niya masabi kung saan sa 29 na bansang kasama sa Schengen area. That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. The Philippine government is not without resources. Diba? That's why we get all this particular information. 4 na katabing bansa ang pwede niyang puntahan by land, ang Poland, Slovakia, Austria at Germany. Pero dati nang naharang si Ko papasok sa Germany kaya maaaring hindi na siya duman ulit doon. Ang pinakitang passport daw ni Ko nang maharang sa border ng Germany ay ang kanyang expired passport na naglalaman umano ng valid pang Schengen visa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nag-expire na ito noon pang September 2022. Hindi na raw ito kailangang kanselahin dahil hindi na ito maaaring gamitin sa international travel. Nilinaw din ng DFA na ang 2 passport ni Ko na isang regular at isang diplomatic passport, kinansela nila batay sa isang court order noong December 2025. Agad daw nila itong nireport sa Interpol. Kasunod na setback sa paghabol kay Ko, sinabi ni Senator Ping Lacson na walang ibang maaaring sisihin kundi ang gobyerno sa nasayang na oportunidad. Nalagay raw sa nakakahiyang sitwasyon ng gobyerno dahil hindi ito agad umaksyon nang malamang hawak ng Czech authority si Ko. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno na isang malaking kapalpakan ang nangyari. Dapat daw magpaliwanag ang pamahalaan. Si Interior Secretary John Vic Remulla inaming nagkamali sa pahayag na mapapauwi si Ko sa loob ng 3 linggo. Nagkamali raw siyang isipin na pareho ang magiging proseso ng pagpaparepatriate ng Pilipinas at ng Czech Republic. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Ayon kay Vida, malinaw anyang hindi nagkamali si Pangulong Marcos sa anunsyong nahuli si Ko. Hindi premature. Because when our president made that announcement, that was the facts available na narito sa Czech Republic. Hindi umano nagkulang ang ating law enforcers, pero iba raw sana ang naging resulta kung may hawak na tayong red notice. Kung may red notice, that serves as arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. Nobyembre pa nagsimula ang aplikasyon para sa isang red notice kay Ko. Pero may mga dokumentong dalang team dito sa Prague na kalalakip pa lang sa aplikasyon. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yes. Yung sinasabing kulang na yon, pinag-aralan natin nga kung ano yung
kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kukumpletuhin, tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ito yung mga nasa ibang folder na successful. So inulit natin, pinatibay natin, nag-coordinate tayo, nagkuha tayo ng mga official documents from the COA, from the Ombudsman, even from the Sandigan Bayan. We have already said it to the Secretariat, France, Lian France, and we expect with that those amount voluminous talaga na documents which they need, we expect na they can eventually grant us. Sabi ni international law expert Professor Michael Q, hindi naman kakaiba na inaabot ng buwan ng Interpol bago desisyonan ang Red Notice request dahil nire-review pa raw ito ng maigi ng mga eksperto ng Interpol. Kasi meron sa Constitution ng Interpol na hindi pwedeng manghimasok ang Interpol sa political na mga issues ng isang bansa. So, I think makikita natin before nag-i-issue ng Red Notice yung Interpol kapag klarong-klaro yung halimbawa yung krimen ay murder or physical assault, yung mga ganun. Whereas here, although it is a crime, no, corruption, the review might also look at whether this is a political matter that the Interpol should not intervene. Pero mukhang mahihirapan daw ang gobyerno na hanapin ngayon si Ko. Ang mga bansa kasi sa Schengen area, may kasunduan na kapag ang isang tao ay may Schengen visa, pwede na itong magpalipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyadong nasisita. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway. Ayon kay Secretary Vida, may leads na sila pero hindi nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Kampante raw siyang maibabalik pa rin sa Pilipinas si Ko para mapanagot sa mga kinakaharap niyang kaso. Mataas ang kumpiyansa, 99%. Why not 100? Because he leaves something to chance. Hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na delay lang tayo. Mula rito sa Prague, Czech Republic, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. DPWH Secretary Vince Dizon muling nag-inspeksyon sa nasusunog na Navota Sanitary Landfill. Kasama niya sina DNR Acting Secretary Mitch Cuna, Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya at mga opisyal ng Navota sa LGU. Ayon kay Dizon, 70% ng 44 na hektarya ng landfill ang nasunog. Halos 50% na raw ang naapula. Nakatuon ngayon ang operasyon sa 3 areas ng landfill. Pero wala pang maibigay na timeline ng DPWH kung kailan tuluyang maapula ang sunog. Contractor na si Curly Discaya, sasailalim sa surgery ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Hinihintay ang clearance para makalabas siya sa Huwebes para operahan ang kanang balikat. Chinek na rin daw ng in-house doctor ng Senado si Discaya. Nakadetene pa rin sa Senado si Discaya matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Ipinasasara na ng Pasig City Hall ang hotel na ni-raid, sabay sa KTV na nakapangalan umano sa asawa at anak ni Mike Defensor. Ayon sa closure order ng City Hall, ang hakbang ay kasunod ng pagkakasangkot umano ng establishmento sa human trafficking at prostitution. April 21 ang masagip ng NBI, ang 54 na babae sa ni-raid na KTV bar at hotel. Itinanggi na ng mag-ina ni Defensor na may kaugnayan sila sa KTV bar at hotel. Pero gate ng NBI, batay sa hawak nilang dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, ay pag-aari ang mga ito ng kumpanyang nakapangalan sa mag-ina. Sinusubukan pa ng GMA News na makuhanan ng pahayag ang mga Defensor, kaugnay ng pagpapasara sa hotel. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Inanunsyo po ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una po riyan si Joanna Corner mula sa United Kingdom na naging prosecutor sa Rwanda at Yugoslavia Tribunal kaya't malawak ang karanasan sa crimes against humanity at genocide. Sunod si Ki Bong Pek ng South Korea. Siya po ay matagal ng hukom at dalubhasa sa criminal law, judicial administration at international legal cooperation. Panghuli, si Nicolas Guiu mula naman sa France na kilalang international criminal law specialist. Sila po ang bubuo sa Trial Chamber 3 para sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap ni Duterte dahil sa madugong gera kontra droga.
Ganyan po kalakas ang tunog bago tuluyang huminto ang tren na yan sa Bekasi, Indonesia. Paglabas po naman nakasakay nito, tumambad sa kanila ang yupi-yuping bahagi ng tren, pati na ng mga nagkalat na debris matapos ng salpukan ng 2 tren. Sa lakas ng impact, sa bintana na pumasok ang mga rescuer para masagip ang mga na-trap sa loob. 15 ang nasawi, habang mahigit 80 ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga biktima ay mga babae dahil ang pambabaeng bagon ang pinakanapinsala sa banggaan. At base po sa investigasyon, nagkabanggaan ang 2 tren matapos tumigil ang isang taxi sa isang crossing malapit sa istasyon ng tren. Tumigil ang commuter train pero nabangga naman ito ng long-distance train. Sa gitna po ng krisis dahil sa gulo sa gitnang silangan, kumalas sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at sa OPEC Plus ang United Arab Emirates. Ayon sa Energy Minister ng UAE, nais silang bigyang prioridad ang kanilang energy field and petroleum sector. Dagdag pa niya, mas magiging flexible ang UAE, lalo na't wala na silang obligasyon sa OPEC. Hindi rin daw nila kinonsulta ang mga bansang miyembro ng grupo para gawin ang desisyon. Epektibo po ito sa May 1 at halos 60 taon ding naging miyembro ng OPEC at OPEC Plus ang UAE. Pinapa-trademark ni Taylor Swift ang kanyang 2 audio clip at 1 larawan. Batay po yan sa mga inihayang aplikasyon sa US Patent and Trademark Office na isinapubliko ng isang trademark attorney. Ayon sa trademark lawyer, ang mga ganitong aplikasyon ay para protektahan ang pop superstar mula sa mga panganib na dala ng artificial intelligence. Nagagamit kasi ang larawan at boses ni Taylor sa mga AI-generated deepfake. Hinihingan pa ng komento ang company Taylor kaugnay ng sinabi ng trademark lawyer. Pinapa-trademark ni Taylor Swift ang kanyang 2 audio clip at 1 larawan. Batay po yan sa mga inihayang aplikasyon sa US Patent and Trademark Office na isinapubliko ng isang trademark attorney. Ayon sa trademark lawyer, ang mga ganitong aplikasyon ay para protektahan ang pop superstar mula sa mga panganib na dala ng artificial intelligence. Nagagamit kasi ang larawan at boses ni Taylor sa mga AI-generated deepfake. Hinihingan pa ng komento ang company Taylor kaugnay ng sinabi ng trademark lawyer. Hindi lang po netizens, kundi maging si Jillian Ward na pahanga sa obra ng kanyang tagahanga. Iginuhit po ni Hughes Cooper Marjon Manuel ang aktres gamit ang uling. At laking tuwa raw ni Marjon nang i-repost ni Jillian ang kanyang obra. Hindi raw niya inasahang mapapansin ito ni Jillian na matagal na raw niyang iniidolo. 2016 pa raw siya nagsimula sa paggawa ng artwork na nakatulong daw para mapag-aral ang kanyang sarili. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!